So pag-usapan po natin 'yan. Gusto ko po kasing makita niyo yung reaksyon ni, Senator Cayetano o Senate President Cayetano. Kaya panapanahon po ililipat-lipat natin yung ating, video. Bakit? If the NBI is not going to be, it's not gonna treat this thing with candor, meaning just tell us the truth, may problema tayo. Kararating lang sa akin yung text ni Sec. Rebulla. NBI had no warrant to serve. They were requested by GM Wick to secure the Senate building at 5 p.m. They arrived at 6:15, 21 arrived. They were deployed. Okay, yung isa pong sinasabi ni Senator Alan Cayetano, NBI has no warrant to serve. Dapat po malinaw 'to 'no? Eto po ay text sa kanya ni, John Vic Remulla, yang ating pong secretary ng DILG. Ulitin ko po, sabi po ni John Vic Remulla, NBI has no warrant to serve. Okay. Hindi po ano 'to, hindi po 'to tsismis. Kaya wala pa po tayong nakikitang warrant of arrest, eh. Meron na po bang, dyaryo na nagpakita po ng warrant of arrest? Kararating lang sa akin yung text ni Sec. Remulla. NBI had no warrant to serve. They were requested by GM Wick to secure the Senate building at 5 p.m. They arrived at 6:15, 21 arrived. They were deployed on each floor to secure GSIS. Agent Francisco Titing. Okay, yung sinasabi po na, anong tawag dun, yung secure nag-request po yung GM na tinatawag, hindi po GM ng, ng ano, ng Senate kundi GM po ng GSIS, yung nag-request. So, sa GSIS po dapat sila, 'di ba? Dapat nasa GSIS lang 'tong mga taga-NBI. Down on the second floor bridgeway with the white guard when his attention was called by Osa Aplaska. Sino ka? Sabi Aplaska. Francisco stood up with AR-15 at the sideway sling. Aplaska fired a warning shot. Francisco pulled the trigger. As well pointed, Osa eventually discharged 27 rounds of 9mm and 40 SW. Francisco discharged 5 rounds. He immediately fled the scene. So, Okay, so malinaw po mga kapatid 'no? Teka, iayos ko na 'to, nangangawit ako. Ayon po sa briefing ni Sec. Remulla sa Senate President, naroon po yung NBI agent, anuhin lang natin yung pangalan, para sigurado. the trigger. As well pointed, Osa eventually discharged 27 shot. Francisco pulled the trigger. As well pointed, Osa eventually. Okay. Francisco, Agent Francisco, tama ba? With AR-15 at the sideway sling. Aplaska. Sino ka? Sabi Aplaska. Francisco stood up with AR-15 at the sideway. Okay, may NBI agent doon si Francisco. Tinanong siya ni Aplaca, si Aplaca po yung Sergeant of Arms ng Senate, no? Sabi, sino ka? Tapos pagtayo ng Francisco may 45 o caliber 45 na baril. Siyempre, pinaputukan ng warning shot ng OSA. Gumanti po yung Francisco, nagpaputok din ng 5 rounds. Siguro ang kahulugan ng 5 rounds ay 5 putok. At yung OSA naman po ay nakapagpaputok ng 27 rounds o 27 putok. Yan po yung naganap. Kaya po, kung sasabihin po ng NBI na wala pong NBI doon, ano po yung barilan? Ayon po to kay John Vic Remulla, no?
Tsaka kung wala naman pong NBI dun, sino po yung puputukan ng USAA? Eh, alam po nila na yung pulis nasa labas, tapos yung Marines po, eh, alam po nila na kakampi po nila na magpoprotekta. Kaya diyan po sa pangyayari na 'yan, talagang, nakikita po sabi nga ni Senate President, sana nagtatapat po yung NBI ng katotohanan. Tuloy lang po natin mula po dun sa panawagan na magtapat ng katotohanan yung NBI. Sling. Aplaska fired a warning shot. Francisco pulled the trigger. As well pointed, Osa eventually discharged 27 rounds of 9mm and 4 DSW. Francisco discharged 5 rounds. He immediately fled the scene. So, read out para ano, okay. So, yun lang muna so far kasi yun palang binigay sa akin. But let me emphasize this, ha. NBI continually told us na wala silang dinideploy sa Senate. Completely. I think pati sa higher ups nila, yun ang sinabi nila. I haven't had the time to watch the news or to compare who said what, no? So kayo na ang mag-compare who is saying what, di ba? But time after time, in fact, Senator Doren got the text when we were having the caucus na sabi ni NBI Director, hindi daw niya sinabi na pinayagan sila ni Senator Soto. And all the senators na kasama ko doon, napakarami, all said he didn't only say it once, he said it 3 times. Okay, so dalawang pangyayari po yung sinasabi nito ni Alan Peter Cayetano, na ito pong NBI director si Matibag ay, parang ipinahiwatig niya na nagsisinungaling. Kasi hindi niya sinabi yung salitang nagsisinungaling. Kinakailangan po tayong maging precise. Ipinahihiwatig niya na hindi nagsasabi ng totoo. Eh, kasi NBI po yung kabarilan, may pangalan Francisco. Meron pa nahuli, 'di ba? Yung nahuli, nagsabi rin po na NBI. Ngayon dini-deny nila, una, driver, volunteer na naging, driver, NBI agent. So, isa pa raw na pagpapakita ng hindi pagsasabi ng totoo nito na Matibag, eh, yung pong, sinabi niya ngayon na hindi niya sinasabi na si Tito Soto ay pumayag. Yun nga 'no, yung nagkasundo sila na papasukin yung mga NBI. Samantalang 3 beses na sinabi, dinig ng mga, senador. Alam niyo po, 'pag yung ugali po na ganyan, 'di ba, makikita na po natin kung anong uri ng ugali, eh. Yung may kakayahan po siyang hindi magsabi ng totoo. Hindi natin sinasabi na tama si Senator Alan Peter Cayetano, kaya lang napakaingat nitong mama na 'to, eh. Si Alan Peter Cayetano po maingat po sa pagsasalita yan, hindi po basta-basta nagbibitaw yan ng, yan yung pagkakakilala ko diyan, eh. Pero eto na kahit ngayon lang po natin naririnig, 'di ba? Yan po yung parang lumalabas na puwedeng may kakayahan po si Matibag na ganyan. Talagang sinabi niya naman, eh, sa interview walang NBI dun, tapos nung sinabi po kitang-kita po, yung sa ABS-CBN na NBI po yung makasama. Si, nakalimutan ko yung apelyido nung taga ABS-CBN, basta nagngangalang Sia, 'no? Amonte ba, Sia Alonte? Hindi ko na po matandaan yung pangalan nung reporter. So, nakitang-kita po na niya yung mga naka-NBI, 'di ba? Tandaan niyo po yung GSIS tsaka yung, Senado, Sian Ambrosio, isang building lang po 'yan. Umuupa lang po yung Senado sa GSIS. Madalas po akong makarating diyan kasi umuutang kami nun sa GS. Ang ganda ng building ng GSIS, eh. Tapos sa dulo po niyan, alam ko pong Senado, kasi po yung biyahe po ng GSIS, 'pag meron pong, bababa ng Senado, dadaan muna sa Senate tapos babalik na lang papunta ng GSIS, dahil sa GSIS dun hihimpil yung jeep. Na biyaheng GSIS, okey.
Si Ambrosio ba? Nalito na rin basta yun. Nakitang-kita po natin na yung nagkakaputukan kasama niya yung mga NBI. At sila po ay nasa GSIS building. So nakita rin po natin na parang ang sabi paliwanag ni Matibag dito, merong tanong dito, kung bakit nagdi-drill. Sinagot po ni Matibag kung bakit may drilling operation, 'di ba? Ah, sana natantusan ko yung, bakit may nagdi-drill. Ang daming parang sinasaran daw nila. Ni-request daw sa kanila na sarahan yung ano, yung, pintuan. Tumatagos kasi may tagusan po from Senate to GSIS. Parang pinasaran sa kanila ng management ng GSIS. Kaya nga ang tanong ko sa birada, bakit kung magpapasara lang ng mga lagusan, mga pintuan, mga pader, bakit NBI? 'Di ba? Bakit NBI? Sabi ko nga, bakit hindi na lang kontraktor ang pinatawag? Kaya ang dami pong ano, tapos idagdag mo pa na si BBM ang pinuno ng mga 'to, may trust issue na yung mga tao kay BBM. Negative nga, eh. Negative nga ano, hindi po nila dini-deny na meron kasi nakita, eh. Hindi po nila puwedeng i-deny na walang nagdi-drill, oo. Kasi po nakita na may nagdi-drill, eh. Kaya nga sabi ko, NBI alam niyo po, sa pagkakaalam ko, ewan ko po kung, mali ako, paki-correct lang po ako. Minsan lang po ako hindi sigurado kasi hindi ko na sinearch, eh. Sa pagkakaalam ko po ang mga ahente ng NBI panay attorney. Imaginin mo attorney ka na, ahente ka pa ng NBI tapos magde-drill ka lang, oh, 'di ba? Kung hindi man sila yung nagde-drill, nagsu-supervise lang sila, bakit? Bakit po sila nagsu-supervise ng pagde-drill o pagsasara? Yun yung sinabi nila, sinasara nila, hindi nila binubutas. Samantalang yung mga senador na nagsasabi, binubutas nila yung pader ng, Senado, oh. Kaya dito po, maging matalas po tayo rito. Maging matalas po tayo, hindi po porket galing sa media o kung ano pa man, ay kapani-paniwala na po yung usapan 'no. Okay, punta na po tayo. Dito po